Z. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay February 20 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin si Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa palitang nasyonal, sukatan ng progreso hindi lang sa internet speed, pahayag ng ni Pangulong Marcos. Balasahan sa intelligence arm ng Bureau of Customs ikinasa. ₱32 million na shabu isiniksik sa CCTV. Sa balitang lokal, joint marriage counseling activity isinagawa sa BJMP female at male dorm sa lungsod ng Dagupan. Sa balitang pampalakasan, high-speed heaters kumonekta sa ikatatlong sunod na panalo. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang sa bilis ng internet na susukat ang progreso, kung hindi sa kung gaano karaming buhay ng mga Pilipino ang napapanatili nitong konektado.
Ayon sa kanya, dapat magbunga ang digital access ng tunay na oportunidad para sa mga estudyante, manggagawa, pamilya at komunidad sa buong bansa. Sa kanyang talumpati sa nagdaang Telco Summit 2026, sinabi ng Pangulo, bagamat bumuti ang bilis ng broadband at mobile internet nitong mga nakaraang taon, ang tunay na sakatan ng tagumpay ay kung nakakadalo ang mga estudyante sa malalayong lugar ng online classes, kung nakaka-access ang mga pamilya sa health at financial services sa digital na paraan, at kung mas madaling nakakakonekta ang mga mamamayan sa impormasyon at mga programang panggobyerno na nakatutulong sa kanilang buhay. Ayon pa rin sa Pangulo, ang sektor ng telecommunication sa bansa na ngayon ay may halagang mahigit $6 billion, sumasailalim sa tuloy-tuloy na pamumuhunan at mga progresibong reformas na nakabatay sa paniniwalang ang digital access ay maaaring magtulak ng pambansang kaunlaran. Sa gitna ng mga aligasyon sa korupsyon, nagpatupad ng minor reshuffle sa Intelligence Division ng Bureau of Customs. Iniutos na Bureau of Customs Intelligence Group Deputy Commissioner Romeo Alan Rosales ang temporary assignment ni Customs Intelligence and Investigation Office Intelligence Officer 3 Paul Oliver Pacunayen patungo sa IG Office ng Deputy Commissioner. Ito ay habang nakabinbin ang investigasyon ng BOC o Bureau of Customs sa aligasyon ng korupsyon laban kay Pacunayen. Si Pacunayen ay nauna ng inireklamo dahil sa pagkakasangkot umano sa smuggling activities sa Port of Manila. Ayon kay Rosales, habang umiiral ang kautusan, hindi pwedeng masangkot si Pacunayen sa anumang operational activities sa labas ng kanyang temporary assignment. Nagpalabas ng updated na mapa ng Pilipinas ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, kung saan ipinapakita ang West Philippine Sea na naging official maps na simula noong 2012. Si dating Pangulong Noynoy Aquino ang nagpangalan sa western side ng Philippine Archipelago bilang West Philippine Sea sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29 na nilagdaan noong taong 2012. Sa naturang kautusan, inatasan ang NAMRIA na gumawa at ilathala ang mga charts at mapa ng Pilipinas na may West Philippine Sea. Ginawa ng NAMRIA ang pahayag matapos questionin ni Senator Rodante Marcoleta ang existence ng WPS na ayon sa huli ay walang eksaktong coordinates at ang Kalayaan Island Group ay nasa labas ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa NAMRIA, base sa international law, umaabot ang exclusive economic zone ng hanggang 200 nautical miles mula sa archipelagic baselines ng bansa. Sinupla ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit na dagdag pasahe ng mga jeepney operator at driver. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hindi pa napapanahon ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga jeep kaugnay ng sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Giit ni Mendoza, mayroon pang provisional fare increase na ibinigay sa mga operator kung kaya't kakayanin pa nila ang sitwasyon sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tatalakayin pa rin umano nila ang tungkol sa taas pasahe para naman sa mga pampasaherong bus dahil saklaw din nito ang provisional fare increase. Bagamat premature na pagbigyan ang hiling na dagdag pasada sa jeepney, ay tiniyak naman ni Mendoza na pinag-aaralan ng ahensya kung ano ang tulong na maaring ibigay sa mga jeepney operators at drivers.
Aabot naman sa higit 32 million pesos ang halaga ng iligal na droga na nadiskubring isiniksik sa package ng closed-circuit television o CCTV na inabandona sa OBC warehouse sa NAIA Complex sa Pasay City nitong February 11 taong 2026. Batay sa naantalang report ng Bureau of Customs, Ninoy Aquino International Airport, Philippine Drug Enforcement Agency at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, ang mga shabu ay idineklarang CCTV kit, subalit isinailalim sa verifikasyon kasunod ng impormasyon mula sa PIDEA. Nakumpirma sa pagsusuri na positibo sa shabu ang mga inabandonang package. Lumilitaw na nagmula sa Malawi, Africa ang isang package na tumitimbang ng 2,370 na gramo ng shabu na may tinatayang halagang mahigit sa 26 million pesos, habang ang ikalawang pakete naman ay mula sa South Africa na aabot sa 1,012 na gramo ng shabu at may halagang 6.9 million pesos. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Isinagawa ang isang joint marriage counseling activity na may temang BJM Pag-ibig sa Pebrero presents True Love Knows No Bound para sa mga persons deprived of liberty o PDL ng Dagupan City Jail Male Dormitory at Dagupan City Jail Female Dormitory sa pakikipagtulungan ng St. Michael the Archangel Parish. Pinangunahan ang nasabing programa ni Jude Arthur Ferrer, Chief Security Officer o JT Instructor, Criminology Instructor ng University of Luzon at miyembro ng St. Michael the Archangel ng Dagupan City na nagbigay ng mga talakayan hinggil sa kahalagahan ng komunikasyon, pananagutan, pagpapatawad at pagpapatatag ng pundasyon ng pamilya sa kabila ng mga hamon ng pagkakakulong. Kabilang sa mga benepisyaryo ng aktibidad ay mga male at female PDL, pati na rin ang mga sibilyang asawa ng mga babaeng PDL. Layunin ng programa na mapalakas ang samahan ng mag-asawa at maihanda ang mga ito sa mas maayos na reintegrasyon sa lipunan. Ayon sa pamunuan ng Dagupan City Jail Male Dormitory sa pangunguna ni Jail Superintendent Lito Lamosen at ng Dagupan City Jail Female Dormitory na pinamumunuan naman ni Jail Chief Inspector Noemi Sabalbro, patuloy ang kanilang suporta sa mga programang nakatuon sa moral at spiritual na reformation ng mga persons deprived of liberty. Sa temang panagbuna, ang second anniversary ng Pangasinan Polytechnic College o PPC ay isinelebrate kasama ang mga faculty, staff at ang lumalaking community ng 1,400 ng mga estudyante sa pamamagitan ng isang buwan na line-up ng activities. Ang nasabing celebration ay binuksan sa pamamagitan ng isang parade at kick-off of intramurals na kung saan ipinakita ang iba't ibang sports competition at campus events kasama na ang arts and crafts exhibit at conferences. Bahagi rin ng selebrasyon, ang DOST Pangasinan Polytechnic College Innovation Hub ay inilunsad noong February 17 kung saan mismo si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. ang nanguna sa nasabing launching. Na-recognize din ang nasabing PPC Innovation Hub bilang ika-85 Innovation Hub sa Pilipinas at isa sa 2 iHub sa Pangasinan. Samantala, ang provincial government ng Pangasinan at ang Pangasinan Polytechnic College ay tumanggap ng plaque of appreciation mula sa DOST sa ginanap na RSTW Stakeholders Night sa Dagupan City. Ito ay recognition sa malakas na suporta naman ng probinsya sa science at technology initiatives. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Pumataw si Phil Canadian Savvy Davison ng 18 puntos para gabayan ang PLDT sa paggiba sa Akari sa 2025 Premier Volleyball League All-Filipino Conference na ginanap kahapon sa San Juan City. Tumipa si Libero Kath Arado ng 26 excellent digs at 10 excellent receptions para sa 3-0 kartada ng high-speed hitters. Nag-ambag sina Kim Kiana D at Majoy Baron ng tig-14 na markers. Kasunod ng tig-10 points naman ni Mika o Micah Reyes at Alea Malaluan. Samantala sa basketball naman, sasandal ang TNT tropang 5G sa dating NBA sensation na si Bol Bol ng Sudan upang depensahan ang korona nito sa inaabangang PBA Season 50 Commissioner's Cup simula sa March 11. Dumating na kahapon si Bol Bol sa Pilipinas matapos ang mahaba-habang negosasyon simula ng unang mapaugong bilang pambatong reinforcement sa PBA noong nakaraang buwan. Malaki ang aasahan ng tropang 5G sa 7-foot American South Sudanese na naging 44th overall pick ng Miami Heat noong taong 2019 sa NBA Rookie Draft. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantan Iparagire. Ang oras sa alas 5:16 ng umaga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:19 na ng umaga. At patuloy po kayong nakikinig sa Todo Balita, araw ng Sabado. Ngayon pa ay February 12. Kasama niyo po Liway Manantan Iparagire. Ayan, wala po tayo ng 2 araw dahil pumunta po tayo sa La Union sa imbitasyon naman ng provincial government ng La Union.
Kagabi pag uwi na daanan namin yung yung nasunog na modern jeepney. Ito po yung biyaheng Bunuan Bukid dito sa lungsod ng Dagupan. Talagang sunog yung buong coaster jeep. Ayan, coaster type kasi yung itsura ng mga modern jeepneys. At base doon sa mga naunang mga nabasa po nating mga posts, ang nag-umpisa di umano yung napansin ng driver, yung usok mula sa fuse box. Tama 'yun Ka-Aaron Edwin, fuse na nasa bandang harapan ng e-jeepney. Naitabi naman ng driver yung sasakyan at pinababa niya yung kanyang mga pasahero at tinangka niyang tanggalin o kuhanin yung fire extinguisher kaya lang masyadong mausok. Kaya minabuti niyang bumaba na lang at yun nga, nagumpisa na yung sunog at talagang nilamon ng apoy yung loob ng nasabing e-jeepney. Sabi nga po natin mga kaibigan, ito yung pinakaunang insidente na nangyari dito sa lalawigan ng Pangasinan. Baka kahit sa ibang lugar, ito yung pinakauna. Pero agad naman na responde ang Panda Volunteer Fire Brigade. Malapit lang sila, dyan sila sa may bahagi ng Tambak. At dumating din ang bumbero ng Bureau of Fire Protection Dagupan at ang PNP Dagupan para i-secure yung area. Ganon din ang mga mula sa CDRRMO Dagupan at sa Public Order and Safety Office. So naapula naman kaagad mga kaibigan, pero naapula. Pero sa bilis ng paglaki ng apoy ay talagang sunog. Junk na yung nasabing e-jeepney. At syempre andun yung presence of mind nung driver na una niyang pinababa muna yung mga pasaheros at yung syempre yung iniligtas niya yung kanyang sarili. So wala hong nasaktan sa nasabing nasunog na e-jeepney dito sa lungsod ng Dagupan. Tignan lang po natin ito, notice to the public, ilang mukhang ito na yung kalakaran mula sa DILG, yung pagpo-post ng mga local government units ng kagaya nito, notice to the public. Ano nga ba ito? So itong mula naman sa San Carlos City, sabi dito, the public is hereby notified of the proposed schedule of market values for the real properties located in the city of San Carlos, province of Pangasinan. This posting, nakapost po dito sa kanilang official page ng City Information Office San Carlos City. This posting is made pursuant of Section 15 of Republic Act number 12001, also known as Real Property Valuation and Assessment Reform Act o kaya RPVARA, and its implementing rules and regulations. Ano ba yung nakalagay dito? Ayan, public hearings. Para sa San Carlos City, in front of San Carlos City Hall, Annex Building sa Palarisi Street, San Carlos City, Pangasinan, official posted kwanto diay. So may mga nakapost sa mga strategic areas sa City Hall at syempre dito sa kanilang official Facebook page. Public hearing sa first nakaset sa March 11, 2026 at ang susunod naman na public hearing ay sa March 18, 2026. Gaganapin naman sa Session Hall Sangguniang Panlungsod at ang mag-preside ay ang honorable members ng Sangguniang Panlungsod. At ito ay open to the public. So ito yung mga nakikita po nating ipinupost ng mga local government units dahil hindi na lang po sa newspaper kailangang i-post yung mga ganito, kundi ganoon na rin sa official account sa Facebook ng LGU at dapat may printed na ipinupost o idinedicate sa mga bahagi ng kanilang munisipyo strategically located na makikita kaagad ng kanilang mga kababayan.
ito naman, ayan, Department of Education, patungkol naman ito, Division Memorandum. So, itong kasunod na babasahin natin o kaya ibabahagi ko po sa inyo ay mula naman sa City Schools Division Office 1, Pangasinan. Subject Dissemination of Pangasinan Sangguniang Palalawigan and Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Resolution on the Suspension of Classes and Work during Earthquakes. For information and guidance, signed by Dr. Fatima Buado, ang Schools Division Superintendent ng Pangasinan 1. So, ano nga ba yung nakalagay dito? So, ito ay disseminated sa lahat ng public schools, district supervisors, sa mga school heads o mga principals ng mga public elementary and secondary schools, at lahat ng iba pang concern. So, kung meron sa Pangasinan 1 Schools Division, sigurado meron din sa Pangasinan 2 Schools Division. This office, sabi dito sa nasabing division memorandum ng Pang 1 Schools Division, hereby disseminates the attached Sangguniang Palalawigan Resolution approving and adopting PDR-RMC Resolution number 16. So kung PDR-RMC, lahat na sila, pati yung Schools Division ng City Schools Division ng Alamino, San Carlos at saka Urdaneta. Ang Dagupan independent po yan. So whatever na resolution na ipapasa o ipinasa ng ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan, yun naman ang reference nila. So ito, adopting PDR-RMC Resolution number 16, series of 2025 on the guidelines on the suspension of classes and work during earthquakes in the province of Pangasinan. At sana hindi po tayo tamaan. Pero maya't-maya naman, every now and then, ay mga scheduled earthquake drill ang mga, hindi lang mga paaralan, kundi ganun din ang iba pang government agencies o kaya government offices. Happy anniversary, second anniversary sa Pangasinan Polytechnic College. And binabati po natin hindi lang yung mga staff at mga teaching force at mga officials ng PPC, kundi ganun din ang mga estudyante. Meron pong 1,400 na lucky, mapalad na mga estudyante mula sa mga mahihirap na pamilya na nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-aral ng kolehiyo ng libre. At hindi lang po basta in-award sa kanila yon o hindi lang basta dahil sila ay recommended ng kanilang barangay kapitan o kung sino man, pinaghirapan ng mga estudyante. 1,400 na estudyante ng Pangasinan Polytechnic College, yung kanilang pagkakatanggap sa PPC at yung libre na edukasyon na kanilang tinatamasa sa ngayon. So meron ng 700 na second year college students at meron na additional 700 na first year. By next year, magiging sa third anniversary ng PPC, magiging 2,100. Pero lang kung dadagdagan pa yung 700 na slots. Dahil sa kasalukuyan, first year, last year, at ngayon, ay tig 700 yung tinanggap. Dati sana yung first year, 400 lang sana yung slots ng scholars na ibibigay ng probinsya. Pero dahil na-inspire si Governor Ramon Gico III na may at may konsepto ng pagpapatayo ng probinsya o ng provincial government ng Pangasinan ng sarili nitong kolehiyo, ay ang nag-take ng entrance exam that time ay umabot sa mahigit 1,400 plus yung nag-take ng entrance exam yung unang taon, ha. At nakita ni Governor yung pagpupursige ng mga Pangasinense na mga kabataan na makapag-aral despite the fact na mahirap ang buhay nila, hindi kaya ng kanilang mga magulang na sila ay pag-aralin sa kolehiyo o kaya ng kung sino man o kahit sila, na-inspire si Governor. So yung sa first year ng PPC, yung 400 slots, ginawa niyang 700. So paspas ang adjustment na ginawa ni na Dr. Rovillos para naman sa accommodation ng nasabing 700 first year students nung nakaraang taon.
At inayos yung ilang dormitory doon sa may National Narciso Ramos Sports and Civic Center, doon sa may maraming dormitories kasi doon sa ilalim ng grandstand. Ayun, i-convert into classrooms. Agresibo at progresibo ang pag-iisip ng ating gobernador, Governor Ramon Gico III. At nitong nakaraang taon, binabanggit na niya yung pagbubukas, yung plano ng probinsya na agad na magtatag ng iba pang campuses outside Lingayen sa main campus. So isa na dyan sa Umingan, and then San Carlos, Bugalyon, and meron pa isa. 4 yon yung target. Pero yung una, magiging 2 na new campuses ang bubuksan, if not this year, sa mga susunod na taon. Para mas marami pang mga estudyanteng Pangasinense o mga kabataan na naninirahan dito sa lalawigan ng Pangasinan ang mabibigyan ng pagkakataon ng opportunity na sila ay makapagkolehiyo. So kasama nga nitong nakaraan sa selebrasyon ng anniversary ng Pangasinan Polytechnic College yung pagbubukas ng PPC Innovation Hub. Ito ay inilunsad para palakasin ang science, technology, and innovation dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero syempre katuwang dyan ang Department of Science and Technology o DOST sa pangunguna ni Secretary Renato Solidum Jr. na nitong nakaraan ay meron nga silang 3 araw na okasyon dito sa Pangasinan at napunta siya, binuksan niya yung 2 innovation hubs. Yung isa ay sa Universidad de Dagupan, UDD, dito sa lungsod ng Dagupan. At binuksan din ni Secretary Solidum kasama ang Pangasinan State University sa pangunguna naman ni Dr. Albert Galas, yung Asin Center. Ito po ay Research and Development Center dyan sa may campus, sa may Binmali campus ng Pangasinan State University. At ito rin yung pinakauna na Asin Research and Development Center dito sa buong Pilipinas. At sa pagpupursige, ilang taon na winwork out ng PSU mula pa nung ang presidente ay ngayon na ay nasa Philippine Coconut Authority Administrator Dexter Buted, mula nang siya ay presidente pa ng PSU hanggang sa naging umupo naman bilang president si Dr. Albert Galas. Tinuloy-tuloy nila. Kung ano man kasi, first year hindi pumasa, second year hindi pumasa. Ilang taon na talagang inayos ng PSU yung kanilang presentation hanggang sa finally nakuha nila yung approval ng DOST para naman sa pagpapatayo ng Asin Research and Development Center sa PSU, at nabigyan pa sila ng 93 million plus na pondo mula sa DOST. At yung Research and Development Center na yan ay hindi lang para sa Pangasinan o kaya para sa Region 1. Sabi nga ni Secretary Solidum, ito ay isa-serve niya ang buong Pilipinas. So kung merong magsasagawa ng research o makikipag-ugnayan sa nasabing Asin Center, Research and Development Asin Research and Development Center ng PSU Binmalay, ay makikipag-coordinate lang sila at syempre sila ay bibigyan naman ng pagkakataon na maki-work out sa PSU, Pangasinan State University. Ano pa ba yung mga ganap? Marami. Sabi naman dito dun sa lalawigan ng La Union, congratulations. Naglaing kailyan ko na dito ay congratulations Municipality of Bacnotan, National Awardee sa Seal of Good Education Government 2026, Washington CSIP National Education Summit Philippine PICC ginanap doon. So congratulations. Hataw na pagbati bayan ng Bacnotan. Dumaan kami doon kahapon, bahagi ng Arangkada Media Ronda. Na programa naman isinagawa ng LGU La Union para sa
6 na po na media practitioners at content creators mula sa lalawigan ng Pangasinan. Invitational po yon, lalawigan ng Pangasinan, La Union at saka Baguio City. But more on that mamaya sa ating programa. Ibabahagi ko ang ilan kasi dalawang araw po yon na siksik-liglig yung schedule. Pero bahagi po yon ng campaign naman ng provincial government ng La Union para palakasin ang turismo sa iba't ibang lugar, iba't ibang bayan at lungsod. Merong isang lungsod sa La Union, ang San Fernando City. Lalo na yung mga maliliit na mga bayan o kaya malalayo sa coastal municipalities and city. Congratulations naman sa ating kababayan, kaibigan, nagsilbi bilang mayor ng Lingayen ng 2 termino, 3 termino bilang congressman ng 2nd district ng Pangasinan, si former congressman, former mayor and retired PNP officer Leopoldo Batawil. Sabi niya dito, kahapon ito nangyari, sir. Ayan, good morning po sa inyo at kay Ma'am, yung kanilang wife. Ang sabi dito, today, sabi niya, I dedicate my humble contribution to humanity and country as I receive the prestigious PMA Cavalier Lifetime Achievement Award. It is this spirit of service that keeps me going even at these twilight years of my life. Thank you for all your support and prayers. I am forever grateful. Ayan, si Sir Leopoldo Batawil, retired general ng Philippine National Police, 3 beses na naging spokesperson ng PNP, dating congressman ng 2nd District at dating mayor. Ayan, yung ating napakasipag po niyan. Mula pa nung nasa PNP siya hanggang sa matapos yung termino niya, talagang napakasipag ng ating kababayang general, retired general Leopoldo Batawil. Sa bayan naman ng Bulinaw, pero mamaya po yan dahil yung good news, negative na sa red tide yung ilang bahagi ng katubigan ng Bulinaw at saka ng Anda. Ayan. Hanapin po natin yung official na announcement ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources patungkol dito. Kaya tuloy na tuloy ang Talaba Festival sa 100 Islands Festival ng Alaminos. Ayan, local advisory. Okay, asan ka na? Local advisory mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 1, at galing sa rin ito, sa national. Ang sabi dito, good news. Negatibo na sa red tide toxin ang shellfish mula sa baybaying tubig ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. Ang sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 1 at National, ligtas na para kainin at pwede na ulit mag-ani at magbenta. Good news din para sa mga kababayan po natin na ito yung kanilang livelihood o kaya pinagkakakitaan. Pero patuloy pa rin minomonitor ng BIFAR at ng mga lokal na pamahalaan para naman sa kaligtasan ng lahat. Pero ang ulitin po natin, local red tide advisory mula sa BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, all types of shellfish and alamang gathered from the coastal waters of Bulinaw and Anda in Pangasinan are now free from toxic red tide and safe for human consumption. Likewise, shellfish harvesting and marketing from these areas are permitted. Sa napakagandang balita bago matapos ang linggo, di ba? Dahil ito ay lumabas kahapon ba o nung the other day. At ligtas, sabi nga ng BIFAR, ligtas na para kainin at pwede na ulit mag-ani at magbenta ang mga kababayan natin mula sa naapektuhang lugar, baybaying tubig ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. So sabi nga natin at least, long before yung scheduled Talaba Festival ng Alaminos City, 100 Islands Festival, ay ito na, negative. Ang lakas magdasal ng Alaminos, no? Dahil isa sa mga attraction
sa 100 Islands Festival ng Alaminos, itong Talaba Festival. Ilang sakong talaba yung kanilang iniihaw. At talagang matutuwa ka, ay salampak kung salampak ha, basta ang gagaling nilang magbukas ng talaba. Masarap kasi pag inihaw na talaba, hindi lang po yung ginigisa o inaadobong, sarap po nun inihaw. Inihaw? So yan yung good news ha, mula sa BIFAR. Wala nang red tide sa mga baybaying tubig ng Anda at saka Bulinaw. Good morning kay Sir Napoleon ko. Good morning po sa inyo at muli maraming salamat. Ganon din kay Tristan White Gulay, kay Nelda Peralta, magandang umaga, kay Aaron Aurea de Guzman na binabati naman niya ng 56th birthday ang isa sa kanyang mga kaibigan na taga Bunuan Bukig, si Thima de la Cruz. Ayan, happy birthday. Ganon din, good morning, talagang maagang gumigising si Aaron Grace Matro. Good morning din kay Nanay Dading at kay Ernesto Musada Jr. Ramdam na ramdam ko pa rin yung pagod ng 2 araw na pag-ikot sa First District ng La Union. Kasama ang iba pa na mga mamahayag mula at mga content creators mula sa Pangasinan, La Union at saka Baguio. Init. Ang nakakapagod ng matindi doon ay yung init ng panahon. Siyempre, akyat baba mula sa air-condition na van. Pagdating doon sa destination, ay baba. Siyempre, baba ka, napakainit. Ang pinakamainit na bahagi ng aming media tour ay yung papunta sa bayan ng Santol. Napakalayo niya. Napakalayo niya sa San Fernando City, sa sentro ng La Union. At napakahirap ng daan. Napakahirap in the sense na may mga areas na sharp curve, matarik, pataas. Good thing is, sementado lahat. The whole stretch ng kalsada mula sa baba, saan pa siya malapit? San Juan yata siya malapit. Mula sa National Highway, paakyat dun sa bayan ng Santol, nasa bundok siya. Sa gitna ng ilang bundok ang bayan ng Santol sa La Union. Ang layo niya. Tapos, yun nga, buti maganda yung kalsada. Sementado na lahat. Hindi lang natin natanong kung ilang beses yung biyahe ng sasakyan mula sa bayan ng Santol papunta sa baba. Papunta sa San Fernando o kay San Fernando to bayan ng Santol. But more on that mamaya sa pagbabalik ko po dito sa Todo Balita, pero binabati rin po natin ng good morning si Achicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng at sa iba pang mga nakatutok palagi sa Todo Balita at sa DWIC, bagamat hindi po natin nababanggit yung kanilang mga pangalan at ganoon din yung hindi lang sa Facebook Live kundi nakikinig sa radyo, sa kanilang tahanan, malakas ang kanilang radyo o kaya pagsakay nila sa kanilang mga sasakyan. Matik, pag-switch na sa DWIC. Pero yung ibalik ko lang sa balita natin kanina, wala pang dagdag pasahe, hindi pa inaaprubahan po yan ng LTFRB, bagamat matagal na yung kahilingan ng mga drivers and operators ng mga pampasaherong jeepneys, pero wala pang sabi nila hindi pa aprubahan. At isa pa ring balita na bumulaga nitong nakaraang araw, expected naman na mangyayari yung pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na siya nga ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Long overdue kasi nung nakaraang national election, talagang siya yung gusto ng mga tao na tumakbo sa pagka-presidente. Pero talagang makakalaban talaga niya sana that time si kasalukuyang president, si President Ferdinand Marcos Jr. But she decided na Vice President na lang, tandem na lang sila ni PBBM, President Marcos. In fact, may panawagan ng ilang mga matataas at mga
someone na mga leader dito sa Pangasinan before that presidential election, at syempre ng mga kababayan natin na tinutulak nila na sana mag-decide na that time si Sara Duterte na tumakbo sa pagka-presidente. Pero nung nag-decide siya na vice president na lang ang tatakbuhan, nirespeto naman ng mga Pangasinense leaders at mga Pangasinense yung kanyang decision. Pero nitong nakarang araw, ayan, official na sa pamamagitan ng isang pagdedeklara. Nagsalita siya before the people, sabihin po natin, dahil kahit na iilan yung nasa room kung saan ginanap yung okasyon, pero ito naman ay pinakinggan at nakita dahil ang ina-address niya ay ang mga Pilipino. Yung kanyang idineklara niya yung pinahayag niya yung kanyang desisyon na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Inaasahan na yan ay lalong puputaktihin siya ng mga banat hanggang sa 2028. Pero oras na po natin alas 5:45 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Oras na po natin sa Todo Balita, alas 5:48, meron na lang 12 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Sa bayan ng Mangaldan, ayan, may dumating na bisita ang mga Lambino. Ayan, wait lang ha, hinahanap ko yung details nito dahil wala ako dito kahapon.
Ayan, yung special na bisita ng mga Lambino nito kahapon. Dumating dito sa lalawigan, partikular sa bayan ng Mangaldan, and he was hosted by the former Secretary Attorney Raul Lambino at ni former Mayor Marilyn Lambino at syempre ni Vice Governor Mark Lambino and wife sa Attorney Melanie Lambino. Marilyn Lambino, former Mayor Marilyn Lambino. Etong si Ambassador Kwan, Ambassador Jing Kwan, Chinese Ambassador. At pinangunahan nga ni former Secretary, Presidential Advisor for Northern Luzon, Attorney Raul Lambino. He was the head of CESA and Presidential Advisor for Northern Luzon during the time of former President Duterte. So sa pahayag ni Chinese Ambassador Jing Kwan sa kanyang pahayag, sabi niya, "We would like to find more opportunities to our local people to uplift our economy as neighbors in the Asian region." Sabi niya, "We must help each other, we must respect each other." Pahayag niya. So nagkaroon din ng agri-technology exchange ang Pilipinas at ang China sa pamamagitan ng kanilang pagbisita sa Barangay Bunlag. Andun yung bakahan o kaya maraming alagang baka doon si former Secretary Raul Lambino. At ito naman ay pinupuntahan, marami ang nagbe-benchmark ng mga local government units from as far as Mindanao at syempre yung mga pribadong mga negosyante. At tinitingnan kung paano naparami na palago ni Attorney Lambino yung kanyang bakahan. Nag-umpisa yan dun sa isang barangay. Anong barangay na yon? Diyan sa may highway malapit papunta ng Dagupan. And then nung dumadami na, inilipat niya dun sa kanilang farm, bandang likuran ng kanilang bahay. Malawak yung kanilang lupa doon at napakalawak yung bakahan. Nilipat niya doon. At yung mga una, talagang yung alagang baka ni Attorney Raul Lambino may mga pangalan. So yan po, yung pagbisita, pagdating kahapon sa kanilang tahanan, and he was hosted, he was received. Itong si Chinese Ambassador, asan na naman yung Jing Kwan. And ulitin ko, he was received, pinangunahan ni former Presidential Advisor for Northern Luzon, former Secretary Atty. Raul Lambino, at ang kanyang may bahay, si former Mangaldan Mayor Marilyn Lambino, at syempre ni Vice Governor Mark Lambino and ni Attorney Melanie Lambino. Samantala ito naman, pahapyaw lang ito dun sa aking dinaluhan, 2 araw na media agkaysa ronda for information optimization na sinagawa ng Media Affairs Office ng Provincial Government of La Union. So yung first day, yan po ay nung 19, araw ng Huwebes, ay ang aga ng call time namin. 4:30 in the morning and on the dot yung mga sundo. Dahil pumunta kami sa bayan ng Sudipan sa La Union, dun sa pinakamataas na lugar niya, dun sa tinawag nilang Camp Alan. Sabi ko, bakit Alan? What's the story behind? Yun pala yung pangalan nung dating mayor nung inumpisahan nilang i-develop yung nasabing lugar. So dun sa tuktok ng Camp Alan na yon, yung pinakamataas na bahagi, pinakamataas na lugar sa bayan ng Sudipan. Sa northern part, syempre, kaya madaling araw kami dinala doon para makita yung sea of clouds at saka yung sunrise. Kaya lang yung sea of clouds medyo konti lang at saka hindi gaanong marami o kaya manipis. Kasi nga pag maganda yung panahon, konti lang yung sea of clouds. So hindi lang doon sa Pulag makikita yung sea of clouds. Ganun din sa ibang mga matataas na lugar. Pero merong konti. Pero maya-maya andyan na. Sumisilip na yung sunrise. So yun nakikita natin. And at the other side naman,
southern part, ito na yung lowland areas, hindi lang ng bayan ng Sulipen, kundi ganun din yung makakarating na lugar. Parang kita din doon ang Lingayen Gulf, yung baybaying dagat ng ng La Union. And from Sulipen, right there and then merong nagdidemo kung paano gumawa ng mga bamboo baskets. Gawa sa yung bulo na species ng kawayan. At matagal ng livelihood ng mga residente doon. Pag may mga mag-order daw, weaving na sila. Pero hindi basta wini-weave yun. May mga proseso pa bago sila makapag-weave gamit ang kawayan. Gumagawa sila ng basket at iba pang mga klase ng bagay gamit ang kawayan. And then pagkatapos, from Sulipen, pumunta ang grupo sa bayan ng Bangar sa baba at ipinakita rin ang loom weaving. Ito yung mga mga main products po. May ulos. Loom weaving, ulos, meron din yung iba't iba. Na-improve na rin nila, iba't ibang mga produkto. Meron din yung mga jacket, o kaya meron ng part, kumbaga, sa may pockets area ng polo, merong weave na loom weaving. And then, pumunta kami sa Nogueras, loom weaving, yung pinuntahan namin. And then, Consuegra. Ito naman, pancit noodle making. Maliit lang ito. Pero ang maganda, sabi nung may-ari, ang ginagawa nilang mommy noodles, yung wet at saka yung dry. Yung dry pwedeng tumagal ng mahaba. Good for 3 days lang. Ang shelf life lang na ginagawa nilang mga noodles, mommy noodles, ay good for 3 days lang. Ayaw nila yung mahaba para palaging bago. So, nag-average sila ng 200 kilos ng mommy noodles a day. At sila yung nagsusupply sa kanilang palengke dyan sa Bangar at sa iba pang lugar. Good business. Isa lang yung anak nung may-ari, pero napaaral niya at napapunta ng abroad at nasa Canada. Pero tuloy-tuloy yung ginagawa nilang yung kanyang negosyo na nakakatulong din ng ilan dahil meron siyang mga trabahador na ilan, plus syempre yung mga negosyante na maliliit na kumukuha sa kanya ng mommy noodles. From Bangar, umakyat, eto yung talagang nakakahilo. Kumbaga, gumising ka ng napakaaga tapos, ayan na, paakyat ng bayan ng Santol. Malayo, mataas. Yung sabi ko nga kanina, ang daming sharp curve at saka yung mga matarik na talagang kailangan powerful yung makina ng sasakyan. So sa bayan ng Santol, ayan, nag-launch doon sa kanilang covered court o gym. At syempre sinalubong naman ng yung team o yung grupo ng mga mamamahayag at content creators ng mga dance troupe. At yung sayaw nila syempre yung kanyaw. Tapos pumunta sa Siminublan Falls. Ayan, kinaya ko naman. Pababa siya. Hindi gaanong mataas yung falls. Pero ang isang come-on doon, yung lagoon. Ayan, nagda-dive yung mga pumupunta doon. Pwedeng mag-picnic. At nag-stop sa Bilagan Road. Ang taas nun talagang nabilag kami, nagpudot. Ito naman meron siyang overlooking sa baba. Dahil napakataas po nun sa Bilagan Road. And then after bayan ng Santol, baba, pumunta sa bayan ng Luna at pumunta sa Camp Luna. Ito ay, ang ipinakita nila ay ito emerging tourist destinations na handa ng tumanggap ng mga, inassess muna ng tourism office ng La Union, inassess muna kung handa na silang tumanggap ng mga ng bisita. Kasi syempre ipropromote. Kung hindi naman sila handa, unfair naman sa mga bisitang pupunta. So dun sa bayan ng Luna, ay pumunta kami sa Camp Luna. Ito ay private na meron siyang ilang rooms, mga 4. Maliliit lang yung rooms niya, pero ang come-on naman niya, memorabilia ng eraser heads, ng e-heads.
at saka parokya ni Edgar, at saka yung meron pa yung isa Alejandrino. First collection nung may-ari. Pero open yung kanilang rooms for mga travelers, usually nagbubook sa Airbnb. Katabi niya ang dagat, pristine at saka chill lang kumaga sa umaga at saka sa hapon. And then from Luna pumunta kami sa Balawan. Ito naman yung nakakamangha. Malaki yung share nila sa tobacco excise tax. Yun yung pinaka malaki yung kanilang income mula naman sa tobacco excise tax. Meron silang bus stop, merong lounge pahaba, at saka pwedeng doon, air conditioned. Tapos air conditioned yung kanilang gym, state of the art, at napakalinis yung kanilang park. And then from Balawan, dumiretso ng San Fernando City sa Vista La Vita. And more on that sa mga susunod na araw. Dahil ubos na po yung ating oras, susunod na po early in the morning. Makakasama nyo po Kaaron Orly Navarro. Balik po tayo sa Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, ang Todo Balita. Magpapaalam na po ang inyong lingkod sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan Yadaw, at sa technical si Kaaron Edwin Inong. Nakasama niyo po, nagsasabi po ng isang napakagandang umaga and happy weekend. Ako po si Liway Manantan Iparagire, na imbag nga bigat kanyayo amin na po. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng